Sa likod ng marangyang buhay na pinapangarap ng marami, nakatago ang isang kwento ng puot, pagtataksil at isang desisyong nagbago ng lahat. Sa mata ng iba, isa lamang itong ordinaryong pagsasama ng mag-asawa. Ngunit sa dilim ng kanilang tahanan, unti-unting nabuo ang isang trahedyang ni isa ay hindi inaasahan. Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay naganap sa Shibuya Ward, Tokyo, Japan. Isang lugar na matao at kilala sa mga tirahan at establishmento. Sa loob ng ward na ito, matatagpuan ang Yoyogi Park na napapalibutan ng maraming pamayanan. Isa sa mga ito ay isang high-end na apartment building kung saan nakatira ang mag-asawang sina Yusuke Mitsuhashi at Kaori Mitsuhashi. Si Yusuke ay isang asset analyst sa Japan branch ng Morgan Stanley, samantalang si Kaori naman ay isang full-time homemaker. Kilala ang mag-asawa sa kanilang maayos na asal at pino ang pananamit tuwing sila ay lumalabas, dahilan upang hangaan sila ng maraming kapitbahay. Subalit noong taong 2006, isang trahedya ang bumalot sa kanilang pamilya. Umaga ng ika-15 ng Disyembre taong 2006, araw ng Biyernes, isang babae ang dumating sa Shibuya Ward Police Station. Kitang-kita na siya ay labis na balisa at ayon sa kanya, nawawala ang kanyang asawa sa loob ng 3 araw at humihingi siya ng tulong sa pulisya upang matagpuan ito. Dahil sa kanyang pag-aalala, pinakalma siya ng mga pulis at hiniling na ikwento niya ng mas maayos ang buong pangyayari. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Kaori Mitsuhashi, 32 taong gulang, at sinabi niya ang kanyang asawa ay si Yusuke Mitsuhashi, 32 taong gulang. 3 araw bago nito, sa madaling araw ng ika-12 ng Oktubre, umuwi ang kanyang asawa ng lasing. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa kalagayan nito dahilan upang mauwi ito sa mainit na pagtatalo. Dahil sa galit, umalis ang kanyang asawa sa bahay at dahil siya naman ay labis na balisa, hindi na niya na ito pinigilan. Sa mga nakaraang alitan, karaniwang bumabalik si Yusuke upang humingi ng tawad at ayusin ang sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, lumipas ang 3 araw at hindi pa rin siya nagpapakita o nagpadala ng anumang mensahe. Dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan, nagdesisyon si Kaori na i-report ang pagkawala ng kanyang asawa sa pulisya at humingi ng tulong. Sa investigasyon, natuklasang si Yusuke Mitsuhashi ay ipinanganak sa North Kyushu at nag-aral ng batas sa Chuo University. Pagkatapos magtapos, nagtrabaho siya sa isang law firm sa Tokyo. Sa isang pagtitipon, nakilala niya si Kaori, isang babaeng 2 taon ang tanda sa kanya na nagtatrabaho noon sa Wanghong Company. Mabilis na umunlad ang kanilang relasyon at makalipas ang 1 taon ay nagsimula silang magsama bago tuluyang ikasal. Sa simula ng kanilang pagsasama, hindi kalakihan ang kita ni Yusuke at si Kaori ang pangunahing sumusuporta sa kanilang pangangailangan. Ngunit pagkalipas ng 2 taon ng kanilang kasal, sa edad na 29, bigla siyang natanggap sa Japanese branch ng Morgan Stanley bilang isang asset analyst na may taunang sahod na 13 million yen. Dahil dito, lumipat ang mag-asawa sa isang marangyang apartment sa Furuichi area ng Shibuya Ward sa ika-10 palapag ng gusali na hindi kalayuan sa Yoyogi Park. Kalaunan, iniwan ni Kaori ang kanyang trabaho upang maging homemaker at tila maayos ang kanilang pamumuhay. Walang makakapagsabi na isang simpleng pagtatalo ang magiging dahilan upang hindi na muling makabalik si Yusuke sa kanilang tahanan. Agad na kinontak ng mga pulis ang kumpanya ni Yusuke upang alamin kung may impormasyon sila sa kanyang kinaroroonan. Kinumpirma ng kumpanya na ilang araw na siyang hindi pumapasok at sila man ay nag-aalala. Sa katunayan, kahapon lamang, inanunsyo ng kumpanya ang kanyang pagka-promote bilang department manager ngunit hindi rin nila siya makontak upang talakayin ang bagong posisyon. Sa simula, pinaghinalaan ng mga pulis na maaaring may kinalaman sa bagong promosyon ni Yusuke ang kanyang pagkawala. Ngunit matapos magsagawa ng investigasyon sa kanyang pinagtatrabahuhan, lumabas na maayos ang kanyang samahan sa mga katrabaho na lubos na gumagalang sa kanya at walang nakitang dahilan na mag-uugnay sa kanyang trabaho. Sunod na nakipag-ugnayan ng mga pulis sa mga magulang at kakilala ni Yusuke,
Ngunit lahat sila ay nagsabing matagal na silang walang komunikasyon sa kanya at wala silang ideya kung saan siya naroroon. Kinabukasan, bandang 8:00 ng umaga, nakatanggap naman ng ulat ang pulisya sa Shinjuku Ward sa Tokyo. Ang tumawag ay isang empleyado ng opisina na nagsabing may natagpuan silang kahina-hinalang plastic bag na may mantsa malapit sa isang language school. Agad na rumesponde ang mga pulis, nilimitahan ang lugar at sinuri ang nasabing bag. Nang buksan ito, natuklasan na may lamang katawan ng isang lalaki na tinatayang nasa edad 30. Mapapansin na hindi pantay ang mga hiwa kaya't pinaghihinalaan ng mga otoridad na maaaring gumamit ng lagari o kahalintulad na kagamitan. May bakas din ng lupa sa katawan na nagbibigay hugyat na maaaring inilibing muna ito bago iniwan sa kalsada. Sa mismong lugar, walang natagpo ang gamit o anumang palatandaan na makakatulong sa agarang pagkakakilanlan ng biktima. Gayon ding hindi rin nakita ang iba pang bahagi ng katawan. Dahil dito, sa puntong iyon ay nananatiling hindi pa rin nakikilala kung sino ang biktima. Ayon sa forensic pathologist, namatay ang biktima sa nakalipas na 1 linggo ngunit hindi pa matukoy ang eksaktong oras at sanhi ng pagkamatay. Ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ay malapit sa Kabukicho, isang kilalang distrito na inuugnay sa iligal na gawain. Sa Shinjuku Ward, dati na ring may mga kaso ng pagbatay kung saan ang katawan ay hinihiwa-hiwa upang takutin ang mga karibal at mahirapan ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Dahil dito, pinaghinalaan ng pulisya na maaaring konektado sa alitan ng mga sindikato ang kasong ito. Upang makilala ang biktima, sinuri ng mga pulis ang mga ulat ng nawawala sa nakalipas na linggo. Agad nilang napansin ang isang report na inihain sa Shibuya Ward noong 1 araw lamang. Tungkol ito kay Yusuki Mitsuhashi, 30 taong gulang na ang pagkawala ay tumutugma sa tinatayang oras ng pagkamatay ng biktima. Dahil dito, nagsanib puwersa ang mga pulis ng Shinjuku at Shibuya upang ipagpatuloy ang investigasyon. Bumisita sila sa tahanan ni Yusuki upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Ayon kay Kaori, ang kanyang asawa ay may taas na 5'5", payat ang pangangatawan at may peklat sa ibabang kanang bahagi ng kanyang dibdib. Ngunit ang katawan na natagpuan sa Shinjuku ay walang ganoong peklat, mas malapad ang dibdib na may 32 pulgada ang sukat at malaki ang pangangatawan. Malayong malayo sa paglalarawan kay Yusuke. 1 linggo makalipas ang unang pagkakadiskubre, may panibago na namang kaganapan. Bandang 3:00 ng hapon sa Kayamicho, isang babae ang naglalakad kasama ang kanyang asong Shiba Inu. Habang dumaraan sila sa hardin ng isang bahay, biglang tumigil ang aso at malakas na tumahol. Sinubukan ng babae na hilahin ito palayo ngunit nakawala ang aso sa tali at tumakbo papasok sa bakuran. Nagalala ang babae na baka makapirwisyo ang alaga sa loob ng bahay kaya't agad niya itong sinundan. Malaki ang bahay ngunit tila matagal nang walang nakatira rito. Maluwag ang pagkakasara ng gate kaya't madaling naitulak ito ng aso. Pagpasok, makapal ang mga damo at puno ng ligaw na halaman. Hindi kalayuan mula sa gate, nakita niyang patuloy na tumatahol at kumakawag ang buntot ng aso habang nakatingin sa isang bagay sa lupa. Nang siya ay lumapit, laking gulat niya nang makita niya ang isang bahagi ng katawan ng tao. Mabilis siyang bumawi ng lakas ng loob, kinuha ang kanyang telepono at tumawag sa pulisya. Agad naman na dumating ang mga pulis ng Shibuya Ward at nilimitahan ang lugar. Sa kanilang inspeksyon, natukoy nila na ang katawan ay sa isang lalaki. Nahati ito mula sa bewang pababa at may mga hindi pantay na hiwa na wari ginawa gamit ang lagari o katulad na kasangkapan. Dahil sa antas ng pagkabulok, tinatayang 2 linggo ng patay ang biktima. May bakas din ng lupa ang mga binti, ngunit hindi tiyak kung mula iyon sa hardin o sa ibang lugar. Dahil kapansin-pansin ang pagkakahawig nito sa kasong natagpuan sa Shinjuku kamakailan, pinaghinalaan ng pulisya na magkaugnay ang 2 insidente. Upang makumpirma ito, ikinumpara ng mga forensic pathologist ang mga bahagi ng katawan mula sa Shinjuku at Shibuya gamit ang DNA analyst at iba pang pagsusuri. Lumabas sa resulta na iisang tao lamang ang biktima. Isang lalaking may taas na nasa pagitan ng 5'9" hanggang 6 feet, malaki ang pangangatawan at walang anumang bakas ng sugat o peklat. Ngunit dahil wala ang ulo at mga daliri,
hindi pa rin matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kabila nito, may isang bagay na nakatawag pansin. Ang lugar kung saan natagpuan ang ibabang bahagi ng katawan ay halos 5 metro lamang ang layo mula sa bahay ni Yusuke Mitsuhashi. Kaya't ang tanong ng mga investigador, isa ba itong simpleng pagkakatugma o may mas malalim na koneksyon? Nang balikan muli ng mga pulis ang bahay ni Yusuke, napansin nila na may pagbabago. Ang bahay ay sumasailalim sa renovation. Tinanggal ang wallpaper at binalot ng puting tela ang karamihan sa mga kasangkapan. Ngunit dahil papalapit na ang bagong taon, hindi ito itinuturing nakakaiba. Sa pagtatanong, nanindigan si Kaori na ang katangian ng natagpuang katawan ay hindi tumutugma sa kanyang asawa at iginiit niyang imposibleng si Yusuke ang biktima. Dahil dito, inilipat ng mga investigador ang usapan at tinanong kung may nakaalitang tao si Yusuke. Ayon kay Kaori, wala siyang maalalang ganitong pangyayari maliban na lamang sa panahon ng kanyang kolehiyo nang siya ay nabaon sa utang dahil sa paglalaro ng pachinko, isang uri ng sugal. Ngunit kalaunan, nakakuha siya ng magandang trabaho at nabayaran lahat ng pagkakautang, kaya't hindi siya naniniwalang may kaaway ang kanyang asawa. Sa kabila nito, dama ng mga investigador na may kakaiba sa kanilang nakikita. Sinubukan nilang makipag-ugnayan sa mga kaibigan, pamilya at kasamahan ni Yusuke upang makakuha ng posibleng impormasyon. Ngunit dahil malapit na ang bagong taon, karamihan sa kanila ay nag-atubiling makipag-usap dahil itinuturing na malas na pag-usapan ang ganitong bagay sa panahong iyon. Sa wakas, matapos ang ilang pagsisikap, may isa ring pumayag na magsalita. Si Tanaka, isang 45 taong gulang na nakakatandang katrabaho ni Yusuke. Matapos makapagtapos sa universidad, nagtrabaho si Yusuke sa isang law firm kung saan isa sa mga associate attorney ay si Tanaka. Sa katunayan, si Tanaka mismo ang nagrekomenda kay Yusuke para sa isang posisyon sa isang financial company. Malapit ang dalawa sa isa't isa, kaya't labis ang pag-aalala ni Tanaka nang mabalitaan ang pagkawala ni Yusuke. Ibinahagi ni Tanaka sa pulisya na si Yusuke ay isang masipag at may kakayahang tao na kilala rin sa pagiging palakaibigan. Habang tumatagal ang usapan, isang investigador ang biglang nakaisip na itanong ang tungkol sa pisikal na itsura ni Yusuke. At ayon kay Tanaka, matangkad ito. Humigit kumulang 5'9" hanggang 5'10" at may malakas na pangangatawan dahil matagal siyang naglalaro ng rugby mula pagkabata. Nag-usisa pa ang pulisya kung may tattoo o peklat si Yusuke lalo na sa dibdib. Sagot ni Tanaka, ilang beses na silang nagpunta sa hot spring ngunit hindi niya kailanman napansin na may tattoo o peklat ito. Dahil dito, agad na sinuri ng pulisya ang medical records ni Yusuke at natuklasan nilang hindi ito sumailalim sa anumang operasyon sa dibdib. Sa puntong iyon, malinaw na nakakuha sila ng malaking lead. Malaki ang posibilidad na nagsisinungaling ang asawa ni Yusuke na si Kaori. Upang makumpirma, nakipag-ugnayan ng pulisya sa mga magulang ni Yusuke at humingi ng pahintulot para sa DNA test. Nang lumabas ang resulta, nakumpirma ang kanilang hinala. Ang natagpuang bahagi ng katawan ay kay Yusuke Mitsuhashi. Lumitaw na sinadya ni Kaori na magbigay ng maling impormasyon tungkol sa mga pisikal na katangian ng kanyang asawa na siyang matinding nakabalam sa investigasyon. Binalikan ng mga pulis ang kanilang unang obserbasyon. Nang i-report niya ang pagkawala ni Yusuke, kapansin-pansin ang labis niyang pagkabalisa at ang takot para sa kaligtasan ng asawa. Ngunit sa kabila ng kawalan ng katiyakan kung buhay pa ito o hindi, ipinagpatuloy niya ang renovation ng kanilang tahanan ng mag-isa. Isang bagay na ngayon ay lalo pang nagmukhang kahina-hinala. Ang apartment ni Yusuke ay matatagpuan sa isang high-end na residential complex na may mahigpit na seguridad. Kinakailangan ng keycard swipe para makapasok sa gusali at sa labi ng unang palapag ay may mga CCTV camera na nakabantay. Bumisita ang mga investigador sa opisina ng building management upang humingi ng access sa keycard data at surveillance footage. Sa pag-review ng tala noong 12 ng Oktubre, natuklasan nila na bandang 3:50 ng madaling araw, bumalik si Yusuke sa apartment ng mag-isa. Nakita siyang paika-ika at halatang lasing habang papunta sa elevator. Pagpasok niya roon, hindi na siyang muling nakita sa kamera.
Itinanong ng mga pulis kung may iba pa bang daanan palabas maliban sa main entrance. Ipinaliwanag naman ng building manager na tanging isang emergency exit para sa fire escape ang mayroon. Nasa loob ito ng management office at bantay sarado 24/7. Kapag binuksan ang pinto, otomatikong nagre-record ang sistema at sa kaso lamang ng sunog ito kusang bumubukas. At sa pagsusuri ng tala, nakumpirmang hindi nabuksan ang emergency exit noong 12 ng Oktubre. Sa puntong ito, malinaw na para sa mga pulis na nagsisinungaling si Kaori. Ang kanyang asawa ay hindi na nakalabas ng apartment noong gabing iyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang malapit na kasamahan ni Yusuke ang kusang nakipag-ugnayan sa mga pulis upang kamustahin ang kaso. Bagamat hindi sila makapagbigay ng detalye, sinamantala ng mga pulis ang pagkakataon para magtanong. Naalala ng kasamahan na may isang insidente kung saan tumawag si Kaori sa HR manager ng kumpanya upang hilingin na maibigay ang year-end bonus ni Yusuke. At dahil alam ng HR na nawawala pa si Yusuke at hindi pa nalulutas ang sitwasyon, tinanggihan nila ang kanyang kahilingan. Dito muling sinuri ng mga investigador ang surveillance footage mula 12 pataas. Bandang 10 o'clock ng gabi noong 15 ng Oktubre, nakita si Kaori na nakasuot ng sportswear habang hinihila ang isang malaking maleta palabas ng elevator. Makalipas ang 4 na oras, bumalik siya sa gusali gamit ang keycard. Pareho pa rin ang suot niya ngunit wala na ang maleta. 15 minuto pagkatapos, muling nakita si Kaori na lumabas ng elevator at ngayon ay nagtutulak naman ng cart na may malaking karton. Pagkalipas ng 20 minuto, bumalik siyang muli sa apartment na wala ng dala. Batay sa mga nakitang ebidensya, natukoy ng pulisya ang paggamit niya ng isang itim na taxi. Ayon sa salaysay ng taxi driver at sa tala ng ruta ng sasakyan, bandang 10:05 ng gabi noong gabing iyon, sinundo niya si Kaori sa tapat ng gusali. May dala itong malaking maleta. Pagkasakay, sinabi ni Kaori na siya ay pupunta sa Shinjuku. Habang bumabaybay sila sa kalsadang malapit sa rilis ng tren sa Shinjuku, napansin ng driver na may hindi kanais-nais na amoy na nagmumula sa maleta. Tinanong niya si Kaori kung ano ang laman ng kanyang maleta at sinabing may kakaibang amoy ito. Sa halip na sumagot, agad na sinabi ni Kaori na huminto na lamang siya sa daan. Nagtaka ang driver dahil inakala niya na gusto ni Kaori na mag-abang ng late night bus sa mismong Shinjuku, kaya't nakapagtataka na gusto nitong bumaba sa gitna ng ruta. Gayunpaman, tumigil siya at pinababa ang pasahero. Nang suriin muli ang CCTV, nakumpirma ng driver na ang babaeng nakita sa video ay siya ring pasaherong isinakay niya ng gabing iyon. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na dahilan ang mga pulis para maghinala na ang dala niyang maleta ay naglalaman ng mga bahagi ng katawan ni Yusuke na natuklasan kinabukasan. Makalipas ang 1 buwan, bumalik ang mga pulis sa bahay ni Kaori. Doon, inaresto siya sa kasong pagpatay at nagsagawa ng masusing pagsisiyasat sa loob ng bahay. Kumpara sa naunang pagbisita, mas malaki na ang pinagbago ng lugar. Naayos ang mga dingding, pinalitan ang sahig at halos wala nang natira sa mga muebles maliban sa ilang piraso ng damit. Halos walang laman ang bahay at mahirap isipin kung paano nakatira si Kaori sa ganoong kondisyon. Sa balkonahe, nakakita ang mga pulis ng isang maliit na kabinet na tinanggalan ng pinto at puno ng itim na lupa. Kumuha sila ng sample at ipinasuri. Lumabas sa resulta na ang lupa ay karaniwang ginagamit sa potting soil, ngunit may halong bakas ng dugo. Sa DNA testing, nakumpirmang ang dugo ay kay Yusuke. Dahil sa matibay na ebidensya, nakumpirma ng mga investigador na ang apartment mismo ang pinangyarihan ng krimen. At sa harap ng hindi maitatangging katotohanan, napilitan si Kaori na umamin at ikuwento ang buong detalyeng naganap. Bandang 4:00 ng madaling araw, 12 ng Oktubre, umuwi si Yusuke na lasing. Ninais ni Kaori na pag-usapan ang hiwalayan, ngunit nauwi ang usapan sa mainit na pagtatalo. Umalis si Yusuke patungo sa silid-tulugan at ipinagpatuloy ang pag-inom. Bandang 6:00 ng umaga, habang sumisikat na ang araw, hindi pa rin makatulog si Kaori at lalo lamang tumitindi ang kanyang galit. Kinuha niya ang isang bote ng alak mula sa silid at ipinukpok niya ito sa nakahiga niyang asawa
hanggang sa mawalan ito ng malay. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang kaunting pabulong mula kay Yusuke bago tuluyang tumahimik. Nang magbalik kamalayan, napagtanto ni Kaori na nagawa niya ang isang malubhang krimen at nanatili siyang lubos na naguluhan at takot. Bandang 9:00 ng umaga, ilang ulit na tumawag ang kumpanya ni Yusuke dahil hindi siya pumasok sa trabaho, ngunit natakot si Kaori na sagutin ang telepono. Kinabukasan, tinawagan ng isang katrabaho si Kaori upang itanong kung nasaan ang kanyang asawa. Nagpanggap siyang walang alam. At dahil may pagdududa sa kanyang tono, nag-alok ang katrabaho na dumalaw upang tingnan sila at nag-alala si Kaori. Hindi niya matanggihan ang imbitasyon kaya't pumayag siyang padalawin sila sa weekend. Simula noon, itinago ni Kaori ang bangkay ni Yusuke sa ilalim ng kama. Alam niyang kahit malamig ang panahon, hindi magtatagal at mag-iingaw na ito kaya't nagdesisyon siyang ilipat ang mga labi bago dumating ang bisita. Dahil maliit at payat si Kaori at hindi niya kayang hilahin ang katawan ng mag-isa, nagplano siyang ihiwalay ang katawan. 3 araw matapos ang insidente, bumili siya ng mga gamit. Isang handsaw, malaking maleta, simpleng cart, isang waterproof tarp at lupa mula sa hardin o di kaya potting soil. Binili niya ang lupa mula sa 2 tindahan. 8 maliliit na bag na tig 15 liters at 2 pang malalaking bag na tig 80 liters. Pagbalik sa bahay, inihanda niya ang isang maliit na cabinet sa silid tulugan, tinanggal ang mga pinto at nilagyan ng tarp at saka inilagay ang lupa sa ilalim at gilid bilang pansamantalang mesa. Dito niya inilagay ang katawan at sinimulan ang paghahati-hati. Pagkatapos nito, inilagay niya ang mga hiwas sa lupa sa loob ng cabinet upang mapabagal ang pagkabulok. Ilang araw makalipas, habang sinusuri ang cellphone ni Yusuke, nadiskubre ni Kaori ang isang email mula sa kumpanya. Nakasaad dito na itataas sa department manager ang posisyon ni Yusuke at may dagdag na sahod na 2 milyon yen kada taon at may paparating pang bonus sa susunod na buwan. Dahil dito, nakaisip si Kaori ng bagong plano. Ipapahayag niyang nawawala ang kanyang asawa upang makuha ang pera. Noong 15 ng Oktubre bandang 9:00 ng umaga, nagtungo siya sa pulisya at nagpanggap na nag-aalalang asawa na magre-report ng pagkawala. Kinagabihan, hinukay niya ang itaas na bahagi ng katawan ni Yusuke, binalot sa plastik at inilagay sa maleta. Bandang 10:00 ng gabi, sumakay siya ng taxi ngunit napansin ng driver ang kakaibang amoy at nagtanong. Dahil dito, biglang nataranta si Kaori at agad na pinahinto ang sasakyan. Bumaba siya, hila-hila ang maleta at iniwan ito sa damuhan malapit sa riles ng tren. Maya-maya, itinapon niya rin ang bakanting maleta sa kalapit na kanto. Kinaumagahan, natagpuan ito ng isang palaboy. Kinagabihan, muling nagtangka si Kaori at sa pagkakataong ito, gamit ang isang kariton. Inilagay niya ang natitirang bahagi sa malaking karton. Ngunit habang itinutulak niya ito sa kalsada, napakalakas ng ingay ng gulong kaya't napilitan siyang tumigil sa harap ng isang abandonadong bahay. Doon niya ipinasok ang kariton sa bakuran, iniwan ang karton at itinapon ang kariton sa basurahan. Kinabukasan, nakadiskubre ang pulisya ng isang maleta malapit sa riles na may lamang mga bahagi ng katawan. Dumalaw sila sa bahay ni Kaori upang humingi ng detalye tungkol sa pagkakakilanlan ni Yusuke. Dahil sa kaba na baka may matuklasan pa, hinukay ni Kaori ang ulo ni Yusuke, isinilid ito sa bag at naglakbay ng 25 kilometro patungo sa Chiba City. Doon, sa Harumi Park, ibinaon niya ito sa mababaw na hukay na may 35 sentimetro ang lalim. Sa mga sumunod na araw, paisa-isa niyang itinapon ang natitirang bahagi ng mga supot at basura at paulit-ulit na nilinis ang kanilang apartment. Noong 22 ng Disyembre, kumuha pa siya ng mga manggagawa upang palitan ang wallpaper at sahig. Para may pangbayad sa mga gastusin, nagtrabaho rin siya bilang part-time sa isang cafe. Pagsapit ng bisperas ng Pasko, ginamit pa niya ang cellphone ng asawa upang magpadala ng mensahe sa mga magulang at kaibigan nito at sinabing nais niya lamang magpahinga at huwag silang mag-alala. Noong 4 ng Enero, ipinadala ni Kaori ang mga kumot, unan at kutson patungo sa kanilang probinsya kalagip ang pakiusap na sunugin ang mga ito. Ngunit hindi na ito natanggap ng kanyang mga magulang dahil matagal na silang lumipat.
Noong ika-10 ng Enero, muling tumawag si Kauri sa kumpanya ng asawa upang tanungin ang hindi pa nababayarang bonus. Ngunit nang hapon ding iyon, siya ay inaresto ng pulisya. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, na-recover ng mga otoridad ang ulo mula sa parke, ang mga kamay mula sa supot ng basura at maging ang mga kumot na ipinadala sa probinsya. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ang 8 pinsala sa bungo ni Yusuke at natuklasan na ang ikinamatay nito ay matinding pinsala sa kanyang ulo. At nang tanungin si Kaori kung bakit niya ito nagawa, hindi niya napigilang maiyak at ikinuwento ang mga hinanakit at bigat ng loob na matagal niya nang kinikimkim. Si Kaori Mitsuhashi, na ang tunay na pangalan ay Kaori Kawaguchi, ay ipinanganak noong ika-7 ng Hulyo taong 1974 sa Koshigaya City, Saitama Prefecture. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid at may maayos na kabuhayan ang kanilang pamilya dahil sa printing business ng kanilang ama. Gayunpaman, napakahigpit ng kanilang ama lalo na kay Kaori. Upang hindi siya makapag-boyfriend ng maaga, pinilit siyang pumasok sa mga paaralang puro pambabae mula middle school hanggang high school. Madalas siyang mapagalitan at disiplinahin na tila binuo para maging isang maganda, mahinhin at masunuring anak. Ang pangarap ng ama ay maging isang flight attendant si Kaori at makapag-asawa ng isang dayuhan. Pagsapit ng high school graduation, nais ni Kaori na pumasa sa entrance exam para sa universidad na gusto niya. Ngunit ipinilit ng kanyang ama na mag-aral siya sa isang women's university. Mula pagkabata, hindi siya pwedeng sumuway at kapag siya ay tumutol, mayroong kaparusahan. Maging nang siya ay madapa at masugatan, hindi man lang siya pinapayagang umiyak. Dahil dito, matagal ng pangarap ni Kaori na makalaya mula sa mahigpit na kontrol ng kanyang ama. Gayunpaman, nabigo ang kanyang mga pagtatangka. Sinunod niya pa rin ang kagustuhan ng ama at nakapasa sa English Department ng Shirayuri Women's University, isang kilalang paaralan ng mga mayayamang pamilya sa Japan. Karamihan sa mga babaeng nagtatapos dito ay mayroong aristokratikong aura ayon sa marami. Labis na ikinatunga ng kanyang ama ang pagkakatanggap niya rito at buwan-buwan ay binibigyan siya ng allowance na 400,000 yen, mas mataas ng malaki kaysa sa tinatanggap ng karamihan sa kanyang mga kaklase. Kahit hindi siya nakapili ng universidad ayon sa sariling kagustuhan, sa wakas ay nakalaya si Kaori sa higpit ng kanyang ama. At dahil sa malaking allowance, namuhay siya ng marangya, mahilig sa mga shopping at mga mamahaling gamit. Habang nag-aaral, nag-internship din siya ng ilang buwan sa One Hong Company. Pagtungtong ng edad na 24, muli niyang sinunod ang kagustuhan ng ama at nag-apply bilang flight attendant ngunit hindi siya natanggap. Labis itong ikinagalit ng kanyang ama at pinauwi siya upang maghanap ng ibang trabaho. Ngunit tumanggi si Kaori. Kahit paputulin ang kanyang allowance, pinili niyang manatili sa Tokyo at suportahan ang kanyang sarili. Nagsimulang magtrabaho si Kaori bilang hostess sa isang bar at ipinagpatuloy ang magastos na pamumuhay. Dito niya nakilala ang isang mayamang negosyante na nasa edad 50. Mabait, maalaga at galante ito kay Kaori. Binibigyan pa nga siya ng buwan ng 2 million yen. 4 na taon ang lumipas, nagsawa ang lalaki at tinapos na ang kanilang relasyon. Bago tuluyang maghiwalay, ipinakilala pa siya sa anak ng isa sa kanyang mga mayamang kaibigan ngunit matapos ang ilang buwan, nauwi rin iyon sa hiwalayan. Nang mawala ang suportang pinansyal, unti-unting bumagsak ang pamumuhay ni Kaori. Gayunpaman, tumanggi siyang mamuhay ng simple. Patuloy siyang dumadalo sa mga marangyang pagtitipon at ipinapakita na tila isa siyang empleyado ng One Hong Company upang makahanap ng bagong pagkakataon. At sa isang party, noong siya ay 28 anyos, nakilala niya si Yusuke Mitsuhashi, 2 taon na mas bata sa kanya. Nagsimula silang mag-date at di nagtagal, nagsama na sila. Walang kaalam-alam si Yusuke tungkol sa nakaraan ni Kaori at nahulog siya sa kanyang alindog at madalas pang ipagmalaki sa mga kaibigan na siya ang pinapangarap niyang babae. Makalipas ang 1 taon, lumabas sa medical check-up na 2 buwang buntis si Kaori. Ngunit kapwa sila hirap sa pera at may mga utang pa si Kaori kaya't sinabi niya kay Yusuke na ayaw niyang ituloy ang pagbubuntis. Mariing tumutol si Yusuke. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pera para bumili ng singsing pang proposal
at nangakong hahanap ng mas maayos na trabaho at pinakiusapan siyang ituloy ang pagbubuntis. Dahil dito, nagpakasal din sila. Subalit dahil kapos sa pera, wala silang ingrandeng kasal. Ilang kaibigan lamang at kamag-anak ang inanyayahan para sa isang simpleng salo-salo. Ngunit wala ni isa mula sa pamilya ni Kaori ang dumalo. Pagkatapos ng kasal, isinuko ni Yusuke ang kanyang pangarap na makapasa sa bar exam at nagsimulang magtrabaho sa iba't ibang financial companies. Isang araw, masaya niyang ibinalita kay Kaori na pumasa siya sa isang job interview, ngunit kalmado lamang ang naging tugon ni Kaori at ibinalita niyang pinili niya na ipalaglag ang bata. Mula noon, nagsimulang masira ang kanilang pagsasama. 2 taon ang lumipas at nagsimula ng magtrabaho si Yusuke sa Japanese branch ng Morgan Stanley na may taunang sahod na humigit kumulang 13 million yen. Nakapag-ipon sila ng kaunti kaya't lumipat sila sa isang marangyang apartment malapit sa Yoyogi Park. Ngunit sa kabila ng maayos na pamumuhay, nanatiling malamig ang kanilang relasyon. Isang araw, aksidenteng natuklasan ni Yusuke na may ibang karelasyon si Kaori. Dahil sa matinding galit, ikinulong niya ito sa kanilang bahay ng 2 araw at hindi pinayagang lumabas at isinara ang lahat ng kanyang credit cards. Hirap na hirap si Kaori makalabas hanggang sa makatakbo siya papunta sa bahay ng kanyang mga magulang upang humingi ng tulong. Ngunit malamig na sinabi ng kanyang ama na siya rin ang may kagagawan ng sitwasyon. Dahil wala nang ibang mapuntahan, bumalik siya sa piling ng kanyang karelasyon. Ilang araw lamang ang lumipas, natuntun siya ni Yusuke at muling pinagbuhatan ng kamay na nagdulot pa ng pagkasira ng kanyang ilong. Agad itong inireport ng kanyang karelasyon sa mga pulis at dinala si Kaori sa isang women's shelter upang mabigyan ng proteksyon. Maraming nakapaligid sa kanya ang nagbigay payo na siya ay makipag-divorce at sa katunayan, matagal niya na palang iniisip ang bagay na iyon. Ang kanyang karelasyon na isang abogado ang nagbigay sa kanya ng payong legal. Dahil dito, binalak ni Kaori na hingin kay Yusuke na lumagda sa isang kasunduan. Kung ang kanilang pagiging mag-asawa ay tuluyang mauwi sa hiwalayan at mapatunayan na kasalanan ni Yusuke, obligado siyang magbayad ng kabayaran na hindi bababa sa 36 million yen. Ipinaliwanag pa ng abogado na kahit nagsimula ang pananakit dahil sa pagtataksil ni Kaori, kung pipirma si Yusuke sa kasunduang ito, legal na maitatala na sila'y nagkasundong muli. Kapag inulit muli ni Yusuke ang pananakit o siya mismo ang mahuling may ibang karelasyon, maaari siyang humingi ng hiwalayan at maghabol ng compensation. Sa isang pagkakataong nagkaroon ng reconciliation, ipinakita ni Kaori ang kasunduan at pumirma si Yusuke. Ngunit sa katotohanan, formalidad lamang ito at wala silang tunay na pagkakasundo. Mula noon, ginugol ni Kaori ang pera ng kanyang asawa sa pagbili ng mga mamahaling bagay habang si Yusuke naman ay lalong umiiwas at bihira ng umuwi. Dahil dito, lihim na kumuha si Kaori ng isang pribadong investigador upang alamin ang kilos ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang buwan, nadiskubre niya na si Yusuke rin pala ay may ibang karelasyon. Nakunan ng litrato ng investigador ang mga tagpong magkasama at magkahawak kamay si Yusuke at ang kanyang bagong babae. Ngunit sa halip na gumawa agad ng hakbang, pinili ni Kaori na manahimik at patuloy na mangalap ng ebidensya. Iniisip na gamitin ito sa tamang oras upang makakuha ng compensation. Lumipas ang panahon at noong Disyembre ng taong 2006, ibinigay ng pribadong investigador ang kanilang recording kay Kaori. Sa mga recording, malinaw na narinig si Yusuke na malambing na nakikipag-usap sa kanyang karelasyon. Nagsasalita tungkol sa kanilang kinabukasan, pagpapakasal at pagkakaroon ng anak. Parang tinutusok ang puso ni Kaori sa bawat salitang narinig niya at lalo nitong pinatatag ang kanyang pasiyan na makipaghiwalay. Bandang 4:00 ng madaling araw noong 12 ng Oktubre, pag-uwi ni Yusuke mula sa isang gabi kasama ang kanyang karelasyon, hinarap siya ni Kaori. Ipinakita niya ang ebidensya ng pagtataksil at inihayag ang kagustuhan na makipaghiwalay. Ngunit nagalit si Yusuke. Pinunit ang mga larawan at nagbanta rin siya na may hawak siya na ebidensya laban kay Kaori. Sinabi pa niya na kahit maghiwalay sila, hindi ito makakakuha ni isang yen mula sa kanya. Matapos sabihin ito, pumasok siya sa silid. Ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Kaori sa sukdulang pagkawasak ng emosyon, isang sandali ng pagkawala ng kontrol na nagdala sa trahedya.
Isang taon matapos ang krimen ni Kaori, naganap naman ang isa pang mabigat na kaso ng pagpatay sa Chiba Prefecture. Ang suspect na si Ishibashi Nobuhiro ay itinago ang bangkay ng biktima sa loob ng isang bathtub, tinabunan ng lupa at saka tinaniman ng puno upang pagtakpan. Pagkatapos, inilipat pa niya ang bathtub sa balkonahe. Marami ang naniniwala na ginaya ni Ishibashi ang naging paraan ni Kaori dahil napakabihira ang ganitong pamamaraan at halos magkasunod pa ang dalawang kaso sa loob ng isang taon. Makalipas ang isang taon, nagsimula na ang paglilitis kay Kaori Mitsuhashi sa Tokyo District Court. Kinasuhan siya ng pagpatay at ilegal na pagtatago ng katawan. Sa korte, umamin si Kaori sa lahat ng paratang. Ayon sa kanyang abogado, matagal na siyang nakaranas ng domestic violence at nakaranas ng post-traumatic stress disorder o PTSD na naging sanhi ng mga guni-guni at paghina ng kanyang kakayahan upang makontrol ang kanyang sarili. Inirekomenda ng prosecution ang 25 taong pagkakakulong, samantalang ang ama ni Yusuke na tumistigo rin ay humiling ng habang buhay na sintensya. Matapos ang 14 na pagdinig sa loob ng 5 buwan, nagpasya ang korte. Guilty si Kaori Mitsuhashi at hinatulan ng 15 taong pagkakabilanggo. Hindi sumang-ayon ang kanyang abogado at agad na nagapela. Ngunit noong ika-6 ng Pebrero taong 2010, pinagtibay ng Tokyo High Court ang desisyon. Bagamat formal nang natapos ang kaso, nag-iwan ito ng malalim na bakas sa isipan ng marami. Maraming mamamayan ang nagtanong kung sapat ba ang 15 taong hatol bilang parusa at babala o isa lamang itong panibagong yugto ng trahedya. Nagkaroon ng mainit na diskusyon sa publiko. Para sa ilan, napakagaan ng sentensya kumpara sa bigat ng krimen. Galit silang inilarawan si Kaori bilang malamig at malupit dahil sa ginawa niyang pagpatay at pagtatago ng katawan ng kanyang asawa. Ngunit may ilang ding naniniwala na ang parusa ay makatarungan dahil isinasaalang-alang nito ang matagal na pagdurusang dinanas ni Kaori sa ilalim ng isang mapang-abusong pagsasama. Ano man ang panig, iisa ang napagtanto ng marami. Ang trahedyang ito ay nagsisilbing babala at paalala. Ang pananahimik at pagtitiis ay lalo lamang nagbubunga ng kapahamakan. Sa halip na manatiling biktima, kailangang magkaroon ng lakas ng loob na magsalita at humingi ng tulong bago tuluyang mahulog sa mapanganib na siklo ng karahasan at kawalan ng pag-asa. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at ibahagi sa comment section ang inyong opinyon tungkol sa kasong ito. Ano sa inyong palagay? Naging makatarungan nga ba ang hatol? At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na kwento ng misteryo at investigasyon.